Mga kababayan, may nangyari na hindi ninyo paniniwalaan. Professor, nasa tamang lugar po ba talaga tayo? Ito mismo ang sandali kung saan ako, si Professor Hantik, isang guro ng physics sa isang research high school sa Hilagang Greenland ay nalito. Ang eroplano, na may lulan na pintin sa aming pinakamahuhusay na mag-aaral na patungo sana sa Universidad ng Pilipinas Diliman para sa Arctic Research, ay kinailangang mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila dahil sa isang hindi inaasahang super typhoon sa Pasipiko. Tanong ni Eric, isang 17 taong gulang na lalaki, na nanginginig ang boses, Professor, ligtas po ba ang bansang Pilipinas? Hindi po namin naiintindihan ang salita nila. Ano po ang gagawin namin? Ngunit alam ba ninyo, ang nakakagulat na katotohanan ay ang mga henyong mag-aaral na ito na lumaki sa isang polar island na may populasyong 50,000 lamang ay nagsimulang tumawag sa kanilang mga magulang sa loob lamang ng 72 oras. Nay, gusto ko pong magkolehiyo sa bansang ito. Tay, bakit hindi po ganito ang ating bansa? Ang pagbabago na naganap ilang oras lamang matapos kaming lumapag ay masyadong dramatiko. Isang biglang paglitaw ng isang malaking lungsod na may 13 milyong tao, isang sibilisasyon na hindi natutulog sa loob ng 14 na oras, at higit sa lahat, ang puso ng mga tao na tumanggap sa amin tulad ng pamilya, lampas sa hadlang ng wika. Sa loob ng 30 taon bilang isang guro sa Arctic, ito ang unang pagkakataon na tumanggi ang aking mga mag-aaral na umuwi. Maging sa pagbalik namin sa Greenland, sunod-sunod pa ring dumarating ang mga magulang ng mga mag-aaral para magtanong, Professor, napaka-unlad po ba talaga ng Pilipinas? Maaari po bang mag-aral din ang anak ko sa Pilipinas? Ano ba talaga ang nangyari sa loob ng 72 oras na iyon? Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang hindi kapani-paniwalang istorya na iyon. Bago tayo magsimula, kung maaari lang, paki-like at subscribe sa channel na ito. Ito ay magiging malaking inspirasyon upang maikalat ang ganda ng Pilipinas sa mas maraming tao. Kumusta? Ako si Professor Hantik at nagturo ako ng physics at Arctic research sa isang research high school sa Hilagang Greenland sa loob ng 30 taon. Noong nakaraang Oktubre, ang programa ng research exchange sa UPD, kung saan ako sumama bilang escorting professor, ay naging espesyal mula pa sa simula. Ang 15 mag-aaral na lumipad mula sa paliparan ng kabisera ng Greenland ay pawang pinakamahuhusay na mag-aaral sa Greenland. Sila ang mga inaasahang tagapagmana ng siyentipikong komunidad ng Greenland, si Eric, anak ng isang opisyal ng pananaliksik ng gobyerno, si Anna, anak ng isang meteorologist, si Lars, anak ng isang doktor, at si Sofia, anak ng isang polar biologist. Ang escorting faculty ay marangal din. Kasama ko, lahat ay polar research specialists na may PH. Kasama na si Principal Great, si Professor Ingrid, at si Dr. Christian. Ang layunin ng research exchange na ito ay matutunan ang teknolohiya ng Pilipinas na nangunguna sa mundo sa pag-aaral ng pagbabago ng klima sa Arctic at mapahusay pa ang antas ng pananaliksik sa Greenland. Ayon sa orihinal na schedule, dapat kaming dumaan mula Greenland papuntang Denmark at dumaan sa Siberia patungo sa Hokkaido. Ngunit pagkatapos ng 12 oras mula sa pag-alis, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap dahil sa biglaang paglitaw ng isang record-breaking super typhoon sa karagatang Pasipiko. Lahat ng nakaplanong ruta ay isinara. Iyon mismo ang sandali nang dumating ang mensahe mula sa Air Traffic Control. Kami ay magsasagawa ng emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, ang pinakamalapit at pinakaligtas na internasyonal na paliparan. Ang mga mag-aaral ay nagulantang. Karamihan sa kanila ay hindi alam ang eksaktong lokasyon ng Pilipinas at ang ilan ay namutla sa takot. Sa totoo lang, nag-alala rin ako. Ang alam ko lang tungkol sa Pilipinas ay ang kanilang outsourcing industry at ang mga IT professionals na kalat sa mundo. Narinig ko na mahusay sila sa disaster science, ngunit wala akong ideya kung anong uri ng bansa talaga ito. Lampas 2:00 ng madaling araw, ligtas na lumapag ang aming eroplano sa NAIA. Sa sandaling nakita ko ang tanawin sa labas ng bintana, napahinga ako ng malalim. Ito ay mas maliwanag at mas moderno kaysa sa anumang pasilidad sa Greenland. Ang terminal, na nakabalot sa malalaking salamin,
ay parang lumabas sa isang science fiction na mundo. Hindi ito maikukumpara sa aming maliit na paliparan ng kabisera. Sa pagpasok namin sa terminal, naramdaman ko ang unang shock. Kahit hating gabi na, perpektong gumagana ang lahat ng pasilidad. May mga kawani na naka-duty sa information counter at patuloy na naglilinis ang mga cleaning staff. Sa paliparan ng Greenland, halos lahat ng serbisyo ay sarado sa gabi. Ngunit dito, ibang-iba. Habang naghihintay kami sa immigration check, naranasan ko ang pangalawang sorpresa. Sa kabila ng biglaang pagdating ng isang malaking grupo ng mga dayuhan, hindi nagmadali ang mga kawani ng paliparan. Sa halip, agad na nagtalaga ng mga interpreter na nakakaintindi ng Danish at Greenlandic. Sa loob ng 30 taon, bumisita na ako sa iba't ibang pasilidad ng pananaliksik sa buong mundo, ngunit wala pa akong nakitang ganito kabilis at kalmadong pagtugon. Ang interpreter ay dahan-dahan at maingat na ipinaliwanag ang sitwasyon, isinasaalang-alang ang edad ng mga mag-aaral. Tinulungan nila kami sa pag-aayos ng matutuluyan at sa schedule para sa susunod na araw. Dagdag pa, nag-alok sila na makipag-ugnayan sa Research Institute sa UPD na pinaplano naming puntahan, isang antas ng serbisyo na hindi namin maiisip sa paliparan ng Greenland. Nakakamangha rin ang automated immigration system. Dahil sa intuitive na disenyo nito, madaling gamitin kahit ng mga mag-aaral na unang beses gumamit. Lumabas ang English at iba pang wika sa screen. At kung malito ang isang mag-aaral, agad na lalapit ang isang kawani at tutulungan sila ng may ngiti. Nakakagulat din ang luggage claim. Ang status ng bagahe para sa bawat flight ay ipinapakita sa malalaking screen ng real-time, kaya tila hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga pagkaantala o pagkawala ng bagahe na madalas mangyari sa Greenland. Habang naghihintay kami sa bus ng hotel pagkatapos ng immigration process, kitang-kita ang pagbabago sa ekspresyon ng mga mag-aaral. Nawala ang kanilang pagkabalisa at pinalitan ito ng kuryosidad at pag-asa sa kanilang mga mata. Lumapit sa akin si Eric, isang 17 taong gulang na lalaki, at nagulat na nagsabi, "Professor, ganito pala kaunlad ang Pilipinas. Napakagandang lugar ang napuntahan natin." Lampas 2:00 ng umaga, sumakay kami sa airport bus. Malinis ang loob at komportable ang mga upuan. Agad na naintindihan ng driver na mga dayuhang pasahero kami at magiliw na nag-guide sa English. Mga 1 oras po papuntang Maynila. Pakisuot po ang seatbelt para sa kaligtasan. Sa kanyang magalang na pananalita, sinimulan na naming maramdaman ang Pinoy hospitality ng Pilipinas. Habang tahimik na tumatakbo ang bus, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang bumungad sa labas ng bintana. Kahit hating gabi na, maliwanag ang mga kalsada at maayos ang daloy ng mga sasakyan. Nang dumaan kami sa isang flyover na nagpapakita ng skyline ng Makati, napahinga ng malalim ang mga mag-aaral. Ang tanawin ng mga gusali na nababalutan ng ilaw ay nagbigay ng artipisyal na kagandahan na ibang-iba sa mga patag at bundok ng Greenland. Ang pinaka-nakakagulat para sa mga mag-aaral ay ang liwanag ng mga convenience store at karinderya sa tabi ng kalsada. Kahit lampas 2:00 ng umaga na, maliwanag ang loob ng mga tindahan at natural na lumalabas-pasok ang mga tao. May bumulong. Sa kabisera, 10:00 pa lang, halos sarado na lahat ng tindahan. Pagkatapos, nagtanong si Ana sa akin, "Professor, hindi po ba natutulog ang mga Pilipino sa gabi?" Higit pang nakakamangha ay ang mga imahe ng mga kabataang babae na umuuwi ng mag-isa kahit hating gabi na. Kahit lampas 2:00 ng umaga, kalmado silang naglalakad at wala ni anino ng takot o pangamba ang makikita. Sa Greenland, kung saan kakaunti ang populasyon, bihira ang lumabas sa gabi at hindi maiisip na maglakad ng mag-isa ang isang babae sa hating gabi. Di nagtagal, lumapit ang bus sa business district ng Maynila at bumungad ang mga skyscraper sa bintana. Ang tanawin ng mga matataas na gusali ay nakakamangha. Sumigaw ang mga mag-aaral, "Ang galing!" at sunod-sunod silang kumuha ng smartphone para kunan ng larawan. Dumating kami sa hotel bandang 3:00 ng umaga. Gayunpaman, ang paligid ay buhay pa rin. Ang mga ilaw ng 24 oras na food establishments at cafe ay nagpapaliwanag sa kalye at may ilang customer pa rin ang lumalabas-pasok sa mga convenience store. Para bang walang konsepto ng pagtulog ang lungsod na ito.
Ganyan kabuhay at umaapaw sa enerhiya ang gabi ng Maynila. Sa Greenland, sa oras na ito, ganap na tahimik ang bayan, nababalutan ng isang malalim na katahimikan na parang natutulog. Ngunit sa Maynila, ibang-iba. Habang nagche-check-in kami sa hotel, naranasan ko ang unang emosyon ng biyahe. Isinaalang-alang ng mga front desk staff ang edad ng mga mag-aaral at maingat na nagtalaga ng mga tahimik na kuwarto sa itaas. Ipinapaliwanag din nila ng detalyado ang oras ng agahan kinabukasan, ang mga kalapit na convenience store at mga kainan, at higit sa lahat, ang sincere welcoming message na tumatak sa aking isip. Sa sandaling sinabi nila, "Maligayang pagdating po," hindi bilang isang mechanical na pagbati, kundi nang may init at pagtingin sa aming mga mata, naramdaman ko na parang nawala ang pagod ng mahabang biyahe. Habang papunta sa kuwarto sakay ng elevator, may isang mag-aaral na bumulong sa akin, "Professor, ganito pala ang Pilipinas." Tumango ng tahimik ang mga kasama niyang mag-aaral. Ilang oras pa lang ang nakalipas, punong-puno ng pangamba at tensyon ang mukha ng mga bata. Ngunit ngayon, kuryosidad at pag-asa ang nagniningning sa kanilang mga mata. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog dahil sa pag-aalala. Hindi ko pa noon naisip kung anong karanasan ang mararanasan namin sa loob ng 3 araw na ito. Maaga kinabukasan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang nag-aalmusal kami sa lobby ng hotel, nakarinig ako ng pamilyar na salita mula sa katabing mesa. Isang usapan sa English tungkol sa ang bilis ng pagkatunaw ng yelo sa Arctic ay 30% na mas mabilis kaysa sa inaasahan. Lumingon ako at may 3 Pilipinong estudyante sa high school na kaedad namin ang nakaupo doon, may hawak na laptop at nakatingin sa kung anong komplikadong graph. Lumapit si Eric dahil sa kuryosidad. Pagkatapos, isa sa mga Pilipinong mag-aaral na high school, isang 17 taong gulang na nagngangalang Kenji, ang nagsalita sa matatas na English. "Galing kayo ng Greenland, hindi ba? Ang aming paaralan ay nagsasagawa ng Arctic research." Nagulat ako. Hindi ko naisip na may Pilipinong high school na nagsasagawa ng Arctic research. Si Kenji at ang kanyang mga kasama ay miyembro ng science club sa isang special science high school sa Maynila at nakita ko na araw-araw nilang minomonitor ang paggalaw ng yelo ng Greenland gamit ang real-time data mula sa satellite. "Ito po ang data ng inyong rehiyon kahapon," sabi ni Kenji, at ipinakita sa screen ang isang 3D na imahe ng glacier sa aming bayan. Sa aming paaralan, isang beses lang sa isang buwan kami nakakatanggap ng satellite data. Ngunit ang mga Pilipinong high school na ito ay nagche-check ng high-resolution data na ina-update kada oras sa kanilang smartphone. "Teka, hindi ba't malapit yan sa aming baryo?" Nagulat na sumigaw si Ana. Ang nakikita sa screen ay ang glacier sa lugar namin. Bukod pa rito, ang analysis resolution nito ay mas mataas kaysa sa mga kagamitan na ginagamit namin sa research laboratory ng aming universidad. "Maaari bang magsagawa ng ganitong pananaliksik ang mga high school sa Pilipinas?" tanong ni Eric. Sumagot si Kenji na parang normal lang. "Dahil po sa programa ng Department of Science and Technology, ang lahat ng high school sa bansa ay may access sa database ng Philippine Space Agency. Ipapalabas namin ang resulta ng aming pananaliksik sa international conference sa susunod na buwan." Nawalan ako ng salita. Sa Greenland, bihira lang na makapagpresenta sa international conference kahit ang mga graduate student. Ngunit ang mga Pilipinong high school na ito ay tinatanggap ito bilang isang normal na bagay. Lalo akong nagulat sa analysis software na ginagamit nila. Ito ay ang pinakabagong software na gumagamit ng artificial intelligence na hindi namin naisasama sa aming laboratory dahil sa budget. "Libre po itong gamitin," paliwanag ni Kenji. Noong ipinaliwanag ito ni Kenji, nagbago ang ekspresyon ng aking mga mag-aaral. Sa Greenland, ang license fee lang para sa parehong software ay nagkakahalaga ng 5 milyong yen taon-taon. Ngunit sa Pilipinas, libre itong gamitin ng mga high school. Ito po ay ibinibigay ng gobyerno bilang education budget. Inuna po nila ang pamumuhunan sa mga kabataan upang maging science and technology-oriented country ang Pilipinas. Nang hapong iyon, pinayagan kaming bisitahin ang high school na pinapasukan ni Kenji. Sa sandaling pumasok kami sa school building, hindi kami makapaniwala sa aming nakita.
Ang bawat classroom ay may pinakabagong computer, 3D printer, at kahit mini electronic microscope. Sa physics laboratory, nagsasagawa ang mga mag-aaral ng eksperimento sa quantum mechanics. Ang mga kagamitan sa eksperimento na mas precise kaysa sa mga nakita ko sa Universidad ng Greenland ay normal na ginagamit ng mga high school. Ito po ay isang bagong experiment set na ipinamahagi ng gobyerno noong nakaraang taon, paliwanag ni G. De La Cruz, ang physics teacher. Ang parehong kagamitan ay ipinamahagi sa lahat ng science high school sa buong bansa. Nanginginig na nagsabi si Eric sa akin, "Professor, mas advanced pa po ang laboratory dito kaysa sa laboratory ng aming paaralan. Sa chemistry laboratory, mas nakakagulat na tanawin ang naghihintay. Ang mga grade 11 students ay nagsasagawa ng pananaliksik sa pagbuo ng mga new material. Ang nilalaman ng pananaliksik ay nasa antas ng master's program sa aming universidad. Dadalo po rito ang mga researcher ng kumpanya sa susunod na linggo," sabi ni G. Tanabe, ang teacher in charge. Ang mga mahuhusay na researcher ay nakakakuha ng scholarship offers mula sa mga kumpanya bago pa man sila magkolehiyo. Sa biology laboratory, nakilala namin ang mga mag-aaral na nagsasagawa ng pananaliksik sa Arctic microorganisms gamit ang gene analysis device. Ang kanilang research theme ay pareho sa ginagawa namin sa universidad. Nagsagawa na rin po kami ng analysis sa mga sample mula sa Greenland, sabi ni Yuki, isang grade 12 student na head ng biology club. Nag-exchange po kami ng sample sa iba't ibang parte ng mundo sa pamamagitan ng International Research Network. Nagulat ako. Ang mga sample na hirap naming kunin sa aming laboratory ay na-analyze na pala ng mga Pilipinong high school at na-publish bilang journal article. Sa library, may isa pang sorpresa ang naghihintay. Higit sa kalahati ng mga aklat ay latest academic papers na nakasulat sa English at natural na binabasa ito ng mga mag-aaral. Nakasanayan na po naming magbasa ng English paper, paliwanag ni Ginang Sato, ang librarian. Mahalaga po ang English para malaman ang latest research trends. Sa Greenland, halos walang high school na nakakabasa ng specialized books na nakasulat sa English. Ngunit sa paaralang ito ay normal. Sa computer lab, isinasagawa ang programming class. Ang mga grade 9 students ay nag-aaral ng artificial intelligence algorithm. Ang basic AI programming po ay required subject na, sabi ni G. De La Cruz, ang IT teacher. Tinitiyak po namin na matutunan nila ang minimum knowledge bago sila pumasok sa lipunan. Ang aking mga mag-aaral ay tuluyang na-overwhelm. Ang katotohanan na tinawag silang henyo sa Greenland ay tila biglang kumupas. Nang umalis kami sa paaralan sa gabi, nagsabi si Eric sa akin na may luha sa kanyang mga mata. "Professor, ang mga pinag-aralan po namin dito ay middle school level lang pala. Kami po ay mga palaka sa balon." Nang gabing iyon, nag-usap kami ng matagal sa hotel kasama ang mga mag-aaral. Marami sa kanila ang unang beses na nakaramdam ng kanilang limitasyon. Ngunit kasabay nito, nagkaroon din sila ng pag-asa para sa bagong posibilidad. "Gusto ko pong mag-aral sa isang universidad sa Pilipinas," sabi ni Lars. "Sa tingin ko, magiging tunay na scientist ako kung mag-aaral ako rito." Tumango rin si Ana. "Sa tingin ko, hindi na po ako makukontento sa aming laboratory sa pagbalik namin sa Greenland. Hindi ko alam na ganito pala kalawak ang mundo." Nang gabing iyon, hindi rin ako makatulog. Sa loob ng 30 taon bilang guro, sinasabi ko sa aking mga mag-aaral na espesyal kayo. Ngunit ngayon, natuklasan ko kung gaano kalaki ang narrow world ng pagiging espesyal na iyon. Kasabay nito, naunawaan ko ang kahusayan ng sistema ng edukasyon ng Pilipinas. Ang pagbibigay ng ganito, kataas na educational environment sa mga high school at ang pakikilahok sa world-class research iyon ay tunay na pamumuhunan sa kinabukasan. Naghihintay ang isa pang sorpresa, kinabukasan. Tumawag si Kenji at sinabi niya, "Ngayon po ay open house ng isa sa mga research facility ng DOST. Maaari po ninyong makita ang latest project sa Polar Research." Agad kaming pumunta sa research center sa Los Baños. Habang nagtatren papuntang Los Baños, may isa pang natuklasan. Ang mga high school sa loob ng tren ay nanonood ng live footage mula sa space station gamit ang kanilang tablet.
Araw-araw po naming chinecheck ang live broadcast ng Earth mula sa International Space Station, sabi ni Haruka, isang high school na nakaupo sa tabi namin. Inaasahan po na dadaan sa Arctic orbit ngayon, kaya baka makita niyo po ang Greenland. Sumilip si Eric sa screen at may real-time footage nga ng Earth mula sa kalawakan. Sa Greenland, bihira kaming magkaroon ng pagkakataong makita ang ganitong mga footage. Pagdating namin sa DOST Research Center, mas malawak ang tanawin kaysa sa aming inaasahan. Una kaming dinala sa control room ng Polar Observation Satellite. Sa malalaking screen, ipinapakita ang ice sheet data ng buong Arctic ng real-time. Ito po ang sitwasyon ng Greenland ice kahapon, paliwanag ni G. De La Cruz, isang researcher. Maaari po nating sukatin ang pagbabago sa kapal ng yelo sa meter unit. Ang ipinapakita sa screen ay isang detalyadong 3D model ng aming bayan. Ang precision nito ay isang antas na hindi pa namin nakikita sa Greenland. Ito pong satellite ay nagmo-monitor sa Arctic 24 oras. Ibinabahagi po ang data sa mga research institute sa buong mundo, dagdag ni G. De La Cruz. Nagulat ako. Sa aming laboratory sa Greenland, aabutin ng ilang buwan bago namin makuha ang ganitong latest data. Ngunit sa Pilipinas, real-time itong na-access kahit ng mga high school. Susunod, dinala kami sa Artificial Intelligence Research. Dito, gumagana ang isang supercomputer para sa climate change prediction. Ang AI system po na ito ay kayang hulaan ang pagbabago ng ice sheet ng Arctic 100 taon mula ngayon, paliwanag ni Dr. Tanaka, ang leader ng AI research team. May posibilidad po na ang yelo ng Greenland ay tuluyang matunaw ng 50 taon na mas maaga kaysa sa tradisyonal na hula. Nawalan ng salita ang aking mga mag-aaral nang makita ang resulta ng simulation na ipinakita sa screen. Ang kanilang bayan ay malinaw na ipinakita na nagbabago sa bilis na lampas sa kanilang imahinasyon. Ngunit may pag-asa rin po, patuloy ni Dr. Tanaka. Nagsasagawa rin po kami ng eksperimento sa bagong teknolohiya para sa pagpapatatag ng yelo. Plano po naming simulan ang test operation sa Greenland sa susunod na taon. Pinayagan kaming tingnan ang prototype ng teknolohiya sa pagprotekta ng ice sheet. Ito ay isang teknolohiya na nagpapabagal ng malaki sa bilis ng pagkatunaw sa pamamagitan ng pag-spray ng isang espesyal na material na nagre-reflect ng sikat ng araw sa ibabaw ng yelo. Kung magtagumpay po ang teknolohiyang ito, mapoprotektahan natin ang yelo ng Greenland sa loob ng higit sa 100 taon, paliwanag ni Dr. Tanaka. Ito po ang teknolohiya na magliligtas sa inyong bayan. Umiiyak na nagsalita si Ana. Hindi ko po alam na maraming Pilipino pala ang nagre-research para iligtas ang aming bayan. Bumisita rin kami sa Robotics Research Center. Dito, dinedevelop ang mga autonomous robot para sa polar exploration. Ang robot po na ito ay magsasagawa ng investigation sa extreme environment kung saan hindi makapasok ang tao, paliwanag ni Dr. Yamamoto, isang robotics specialist. Gagamitin po ito sa ice internal exploration sa Greenland sa susunod na taon. Sa demonstration, ipinakita na ang robot ay gumagana ng normal kahit sa environment na -50 degrees. Ang robot na iyon ay may kakayahang maghukay ng butas sa yelo, suriin ang loob, at automatikong magpadala ng data. Ang galing po ng teknolohiya, humanga si Lars. Ang ginagawa po namin ng manual sa Greenland ay kayang gawin ng robot na ito. 24 oras ng tuloy-tuloy. Bago kami umalis sa research center sa gabi, nagkaroon kami ng espesyal na karanasan, isang zero-gravity experience gamit ang Actual Astronaut Training Simulator. Sunod-sunod na pumasok ang mga mag-aaral sa simulator at naranasan nilang tingnan ang Earth mula sa kalawakan. Sa loob nito, nagkaroon sila ng pagkakataong titigan ang kanilang bayan, ang Greenland, mula sa kalawakan. Napakaganda pala ng Earth, bulong ni Eric. At napakaliit pala. Ang lugar na tinitirhan namin ay isang maliit na tuldok lang. Naanteh din si Sofia, ngunit para sa maliit na bayang iyon, nagtutulungan ang mga tao sa buong mundo. Gusto ko ring magsagawa ng pananaliksik na makakatulong sa mundo balang araw. Nang gabing iyon, nagsimula ang isang seryosong diskusyon sa mga mag-aaral pagbalik sa hotel. Tinitingnan lang po namin ang aming mundo hanggang ngayon, sabi ni Eric. Pero sa totoo, konektado pala kami sa mga tao sa buong mundo.
Mas alam po ng mga Pilipinong high school ang mundo kaysa sa amin, dagdag ni Ana. Pero mas mapagkumbaba po sila at may attitude ng patuloy na pag-aaral kaysa sa amin, seryosong sabi ni Lars. Ano po ang dapat naming gawin pagbalik namin sa Greenland? Hindi po kami pwedeng manatiling mga palaka sa balon. Nagsama-sama kaming nag-isip kasama ang mga mag-aaral at isang sagot ang lumabas. Dapat kayong maging tulay na nagkokonekta sa Greenland at sa mundo, sabi ko. Dalhin ninyo sa inyong bayan ang natutunan ninyo sa Pilipinas at ituro ninyo rin sa mga kabataan ng Greenland ang lawak ng mundo. Nagliwanag ang mga mata ng mga mag-aaral. Tama po, sabi ni Sofia. Kung magbabago kami, magbabago rin ang Greenland. Sa umaga ng huling araw, isang huling sorpresa ang naghihintay sa amin. Sinundo kami ni Kenji at ng kanyang mga kasama sa istasyon ng tren at binigyan nila kami ng handmade souvenir bawat isa. Ito ay isang globe na gawa sa 3D printer. Ang bahagi ng Arctic ay detalyadong na-recreate at may maliit na LED light na nakatanim sa Greenland at Pilipinas. Para po maalala ninyo na konektado tayo palagi, sabi ni Kenji. At inaasahan po namin ang araw na makakapag-research tayo ng magkasama balang araw. Umiiyak na sumagot si Ana. Babalik po kami sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, mag-aaral kami ng mas mabuti at babalik na kayang makipagdiskusyon sa inyo ng pantay. Sa loob ng tren patungong Naya, tahimik na nakatingin ang mga mag-aaral sa labas ng bintana. Ang bilis po pala ng 3 araw, bulong ni Eric. Pero sa tingin ko, ito ang pinakamahalagang 3 araw sa aming buhay, sagot ni Lars. Sa departure process sa paliparan, nagbigay kami ng taos-pusong pasasalamat. Ang mga kawani ay nagbigay rin ng mainit na paalam. Bumalik po kayo ulit sa Pilipinas. Sa pagupo namin sa eroplano at pagtingin sa tanawin ng Maynila mula sa bintana, naramdaman ko ang paglago ng mga mag-aaral. Ang mga taong punong-puno ng pangamba 3 araw pa lang ang nakalipas ay ngayon ay handa ng sumulong ng may layunin. Iyon ang pinakamasayang sandali bilang isang guro. Profesor, sabi ni Eric sa akin, siguradong magbabago kami. Magbabago rin ang Greenland. Tahimik akong tumango. Oo, sigurado akong magagawa ninyo yan. Dumating kami sa paliparan ng Greenland kinabukasan sa gabi. Nagulat ang mga magulang na sumundo sa amin sa labis na kagalakan ng mga mag-aaral. Tay, may paaralan pala sa Pilipinas na nagre-research sa kalawakan ang mga high school, sinabi ni Eric sa kanyang ama. Nay, araw-araw pala na minomonitor ng mga Pilipinong high school ang estado ng aming glacier, ipinaliwanag ni Ana sa kanyang ina. Sa simula, nalito ang mga magulang, ngunit pagkatapos, lumitaw ang pagmamalaki sa kanilang mga mata. Isang linggo matapos ang pagbabalik, isang nakakagulat na pagbabago ang naganap. Ang mga video ng karanasan ng mga mag-aaral sa Pilipinas na in-upload sa SNS ay naging big hit sa mga kabataan ng Greenland, lalo na ang video ng mga Pilipinong high school na nag-analyze ng satellite data. Lumampas ito sa 50,000 views, isang pambihirang numero kung isasaalang-alang ang populasyon ng Greenland. Sa comment section, maraming nagtanong, ang galing pala ng mga Pilipinong high school, hindi tayo pwedeng magpahuli, gusto kong mag-aral sa Pilipinas. Nagkaroon din ng malaking impact sa paaralan. Nagsagawa ng emergency report si Principal Great sa Danish Ministry of Education. Ito ay isang mungkahi na pag-aralan ang sistema ng edukasyon ng Pilipinas at ipatupad din ito sa Greenland. Nagsagawa rin ako ng special lecture sa Education Committee. Ang pamagat ay mga aral mula sa Pilipinas, isang bansa na science and technology-oriented, puno ang venue, at maraming opisyal ng edukasyon ang nakinig ng seryoso. Inireport ko ang lahat ng nakita ko sa Pilipinas. Ang katotohanan na ang mga high school ay malayang gumagamit ng latest research facilities at nagsasagawa ng international level research. Sa question and answer session, sunod-sunod ang pagtaas ng kamay. Tunay po bang nag-aaral ng artificial intelligence ang mga high school? Maa-access po ba ng mga high school ang data ng Space Agency? Gaano po kalaki ang budget na inilalaan ng gobyerno sa edukasyon? Lahat ay nagpakita ng matinding interes sa sistema ng edukasyon ng Pilipinas. Ang pinakanakakagulat ay ang pagbabago mismo ng mga mag-aaral. Pagkatapos bumalik, nagsimula silang mag-aral ng mas seryoso kaysa dati, lalo na sa pag-aaral ng English.
Sinabi ni Eric na kailangan nilang mapahusay ang kanilang English skills upang makipagdiskusyon ng pantay sa mga Pilipinong high school. Araw-araw niyang chine-check ang website ng Space Agency at sinusubaybayan ang latest research trends. At ipinapakita rin niya ito sa iba pang mag-aaral. Nagsimula si Ana na makipagpalitan ng email sa mga Pilipinong high school. Nagdiskusyon sila tungkol sa polar ice data at naghanap ng posibilidad ng joint research. Si Lars ay nag-aral ng self-study tungkol sa mechanism ng 3D printer at natutong gumawa ng mga simpleng model. Sabi niya, gusto kong magpakita ng work pagbalik ko sa Pilipinas. Pagkatapos ng 2 buwan, isa pang himala ang naganap. Dumating ang isang formal na Education Exchange Program proposal mula sa DOST ng Pilipinas. Ang nilalaman nito ay ang imbitahan ng 5 mahuhusay na high school mula sa Greenland bawat taon at ipasok sila sa isang taong research program. Lalo pang nakakagulat ay ang alok ng scholarship mula sa mga kumpanya sa Pilipinas. Ang dahilan ay upang sanayin ang mga human resource na mag-aambag sa polar research sa hinaharap. Gumawa rin ng hakbang ang gobyerno ng Denmark. Malaki ang itinaas nila sa education budget ng Greenland at sinimulan nilang isaalang-alang ang pagpapatupad ng Philippine-style education system. Pagkatapos ng kalahating taon, nakatanggap ako ng isa pang nakakagulat na balita. Si Eric, Ana, at Lars ay nagwagi ng top prizes sa International Youth Science Olympiad. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nanalo ang isang entrant mula sa Greenland. Sa awarding ceremony, nagsalita si Eric. Ang nagpabago po sa amin ay ang 3 araw na karanasan sa Pilipinas. Tinuruan kami kung gaano kalawak ang mundo at kung gaano kahanga-hanga ang agham. Nagpatuloy si Ana, hindi lang po kaalaman ang natutunan namin sa mga Pilipinong high school. Ito ay humility at ang attitude ng patuloy na pag-aaral. Pagkatapos ng 1 taon, sa wakas, nagkatotoo ang pangarap. Ang aming paaralan at ang high school ni Kenji sa Maynila ay nagkaroon ng formal na sister school agreement. Nagsimula ang programa na magpalitan ng mga mag-aaral taon-taon at magsagawa ng joint research. Ang 3 mag-aaral na sina Eric, Ana at Sofia ang napili bilang unang batch ng exchange student. Sa araw ng pag-alis, habang pinapanood ko silang umalis sa paliparan, naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Professor, aalis na po kami, sabi ni Eric. Sa pagkakataong ito, mas marami pa po kaming matututunan at babalik kami. At ikakalat po namin sa mga susunod na henerasyon ng Greenland ang kahanga-hangahan ng mundo, dagdag ni Ana. Ngumiti rin si Sofia at nagsabi, ang 3 araw na iyon ay nagpabago sa aming buhay. Ngayon, kami naman ang gagawa ng pagbabago. Sa kasalukuyan, may Philippine Studies boom sa Greenland. Nagbukas ng Filipino language classes sa maraming high school at naging aktibo ang exchange sa science and technology field sa Pilipinas. Nagsasagawa rin ako ng regular na lecture tungkol sa sistema ng edukasyon ng Pilipinas. Ang pinaka-nakakagulat ay ang long-term change ng mga mag-aaral na nakilahok. Pagkatapos ng 2 taon mula sa pagbabalik, malinaw na nagbago ang kanilang study attitude. Dumami ang oras na nagre-research sila ng independently at lumawak ng malaki ang kanilang global perspective. Nakikilahok sila sa International Research Network at nakikipag-ugnayan sa mga kaedad nila sa iba't ibang bansa. Si Eric ay kasalukuyang nagpapakadalubhasa sa astrophysics sa isang universidad sa Maynila. Sinabi niya na gusto niyang gamitin ang latest technology na natutunan niya sa Pilipinas para sa climate change countermeasure sa Greenland balang araw. Si Ana ay nag-internship sa isang research institute sa Pilipinas at nakikilahok sa development ng Arctic Ice Protection Technology. Ipinahayag niya ang kanyang determinasyon na kumpletuhin ang teknolohiya na magliligtas sa aking bayan gamit ang sarili kong kamay. Si Lars ay nag-aaral ng Filipino at Environmental Engineering sa Universidad ng Greenland at ang kanyang layunin ay maging isang researcher na magkokonekta sa Pilipinas at Greenland sa hinaharap. Ako mismo ay muling naunawaan ang halaga ng sistema ng edukasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng karanasang ito. Ito ang pinakamakabuluhang karanasan sa aking 30 taon bilang guro. Kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang Education Exchange Coordinator para sa 2 bansa. Bawat taon,
Dinadala ko ang 12-dosenang mag-aaral ng Greenland sa Pilipinas at lahat sila ay umuuwi na may parehong emosyon. Ang pinaka-nakakamangha ay ang karanasan sa Pilipinas ay malaki ang nagbabago sa life goals ng mga mag-aaral. Hindi lang sila naglalayo ng individual na tagumpay, kundi iniisip na rin nila ang kontribusyon sa buong mundo. Ang emergency landing dahil sa super typhoon ay tunay na isang hindi inaasahang pangyayari. Ngunit ito ay nagpabago sa buhay ng 15 mahuhusay na kabataan at nagkaroon ng malaking impact sa science and technology exchange ng dalawang bansa. Hanggang ngayon, habang naghihintay ako ng eroplano sa paliparan, naaalala ko ang araw na iyon, ang ekspresyon ng mga mag-aaral na punong-puno ng pangamba at ang kanilang nagniningning ng ngiti na puno ng pag-asa at determinasyon pagkatapos ng 3 araw. Ang tunay na lakas ng Pilipinas ay hindi lamang sa state-of-the-art science and technology. Ito ay nasa pamumuhunan sa mga kabataan, ang espiritu ng pagbabahagi ng kaalaman, at ang pag-iisip para sa kinabukasan ng buong mundo. Nais ko na mas maraming kabataan ng Greenland pa ang makakaranas ng tunay na imahe ng Pilipinas, at umaasa ako na ang karanasang iyon ay magpapayaman sa kanilang buhay at magpapalalim pa sa pagkakaibigan ng dalawang bansa. Walang hangganan ang agham at teknolohiya. Walang hadlang sa wika para sa pusong naghahanap ng kaalaman. Ang 3 araw na kwento na nagsimula sa isang aksidente ay ngayon ay naging isang malaking tulay na nag-uugnay sa dalawang bansa. Ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pagtuturo ng kaalaman. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng pinto sa mundo at pagpapakita ng walang limitasyong posibilidad. Iyan ang natutunan ko sa Pilipinas. Hanggang dito na lang ang kwento ngayon, ang kwento ng himala kung saan ang buhay ng mga henyong high school ng Greenland ay nagbago sa loob ng 3 araw matapos silang mag-emergency landing sa Pilipinas dahil sa super typhoon. Ano, sa tingin ninyo? Sana ay mag-iwan kayo ng comment ng suporta para sa mga bida ng kwento. Ito ay hatid sa inyo ng Inspiration Station. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at subscribe. Maraming salamat sa panonood.